Totoo ba talagang si Jesus ang ipinagdiriwang mo sa Pasko? Masakit ito para sa maraming tao. Maraming tao ang nagtatanong, hindi ba ang Pasko ay galing sa tradisyong pagano? Pwede pa bang ipagdiwang ng mga mananampalataya ito? Pero sa totoo lang, ang mas mahalagang tanong, ipinagdiriwang ba ito ni Jesus o ang kulturang kapistahang ito? Ngayon, maraming tao, pagdating pa lang ng December, nag-uumpisa ng magdekorasyon ng Christmas tree, nagsasabit ng mga ilaw, naghahanda para sa pagpapalitan ng regalo, sumasali sa mga party ng pamilya, namimili at kumukuha ng litrato sa Pasko. Ang buong puso nila ay lumulubog sa holiday atmosphere. Dapat nating tanungin ang ating sarili, lumalapit ka ba kay Jesus dahil sa mga ito o lumalapit ka lang sa mismong kapistahan? Kung ang hinahanap ng puso mo ay ang tugtugan, handaan, mga ilaw at si Santa Claus imbis na ang tagapagligtas na Jesus, kung gayon ipinapakita nito na nililigaw ka ng mga bagay na ito sa mundo. Ang focus mo ay hindi sa Diyos. Ang mga ilaw, oras kasama ang pamilya, regalo, hindi kasalanan ang mga ito. Pero kapag mas nangingibabaw ang mga ito kaysa kay Kristo at ninanakaw ang sentro ng atensyon at ang ating patotoo ay lumalabo, kaya't huwag mong ituring ang mga gawaing pangpasko bilang pagsamba. Huwag mong ilagay sa iisang antas si Jesus at si Santa Claus. Hindi ang pagdiriwang o hindi pagdiriwang ng Pasko ang issue. Ang tunay na punto ay kung paano ginagamit ang araw na ito para luwalhatiin ang Diyos. Dahil ang Pasko ay maaari talagang isang napakagandang pagkakataon para ipangaral ang Ebanghelyo. Aanyayahan ang pamilya at kaibigan upang marinig ang kwento ni Jesus. Isang oras ng pag-alala, pagmuni-muni sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Isang araw ng pasasalamat, tumulong sa nangangailangan at ipamahagi ang pag-ibig ng Diyos. Hanggat si Jesus ang sentro, may tunay na kahulugan ang Pasko. Kung sang-ayon ka, isulat ang Amen sa ibaba at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan upang lahat ay bumaling sa tunay na pagliligtas.